Pagkatapos ay may itinuro ang prinsesa at nagsabi, "Asawa ko, may nakita akong masarap na pagkain." Kaya sinabi ni Fang Ning, "Alam ko, maraming masarap na pagkain doon, pero sobrang dami ng mga kaluluwa. Kaya mo bang kainin lahat iyon?" Sumagot ang prinsesa, "Asawa ko, hindi naman ganoon karami." Pagkatapos, may ibinulong ang prinsesa kay Fang Ning na labis na ikinagulat nito, kaya nasabi niya, "Ano? Talaga?" Sinabi ng prinsesa, "Oo, mabuti na lang ako ang nakakita. Baka hindi yun mapansin ng iba." Sumagot si Fang Ning, "Ibig sabihin, ang pagsubok na ito ay talagang." Tumugon ang prinsesa, "Tama ka, asawa ko. Sige na, gawin mo na." Kaya sinabi ni Fang Ning, "Naiintindihan ko. Ang galing talaga kapag nandito ka." Biglang lumapit si Liu Hua at nagsabi, "Kapitan, dahil sa dami ng mga kaluluwa, tinatanong ni Sister Tianlan kung kailangan natin ng backup." Ngunit sinabi ni Fang Ning, "Hindi na kailangan. Mukhang marami lang, pero hindi naman talaga sila banta sa atin. Ako ang kapitan, at ako ang may pinakamalakas na kakayahan. Manatili muna kayo dito, ako ang papasok at titingin sa loob." Subalit sa isip ni Fang Ning, pinagkakatiwalaan ko ang hatol ni Jiang Li, at kahit may magkamali, sa pinagsamang lakas namin ni Jiang Li, magagawa naming makaalis agad. Sinabi naman ni Liu Hua, "Kapitan, sa tingin ko dapat tayong maging mas maingat. Sinabi ni Sister Tianlan na may squad na malapit dito, at hindi naman tayo maghihintay ng matagal." Sumagot si Fang Ning, "Manood na lang kayo. Pagkapasok ko, kung may mangyari, pwede tayong humingi ng backup mula sa headquarters." "Ayos ba yun?" Biglang nagsalita si Fai Yu habang naglalabas ng water skill at sinabi, "Bakit pa natin pinapahirapan ang mga sarili natin? Isa lang itong misyon sa mababang antas. Tapusin na natin agad para makabalik na tayo at makapagpahinga. Kung gusto ninyong mag-usap, sige, pero ako na ang papasok." Kaya agad na kumilos si Fai Yu at mabilis na pumunta sa direksyon ng mga kaluluwa. Habang nagmamadali ito, sinubukan siyang pigilan ni Liu Hua at sinabi, "Bumalik ka. Huwag kang maging padalos-dalos." Hindi pa nagbibigay ng utos ang kapitan. Ngunit dahil sa padalos-dalos na kilos ni Fai Yu, nag-alala ang mga kaluluwa at naging alerto sila sa kanyang presensya. Agad naman silang umatake, ngunit mabilis na tinapos ni Fai Yu ang mga kalaban. Pagkatapos, sinabi niya, "Ano ba tung si Kapitan Fang? Swerteng nakakontrata lang ng malakas na espiritu, tapos tinatawag ang sarili niyang kapitan. Papakita ko sa inyo kung gaano ako kalakas. Sige, lumapit kayo." Nang makarating na ang ating mga bida, muling nagsalita si Fai Yu, "Kapitan Fang, ano sa tingin mo sa galaw na ito? Huwag kayong makialam sa mga walang kwentang kaluluwang ito. Ako lang ang kayang tumapos sa kanilang lahat." Bigla namang may mas malakas na kaluluwa na umatake kay Fai Yu. Napansin ni Liu Hua at nagsabi, "Hindi. Mas malalakas ang mga ito kaysa sa iba. Nasa antas 3 o 4 na sila. Kapitan Fang Ning, kailangan ba natin siyang tulungan?" Ngunit ang sagot ni Fang Ning ay kalmado lamang. "Narinig mo siya, hindi ba? Siya mismo ang nagsabing huwag tayong makialam. Manood na lang tayo sa ngayon." Nagtaka si Liu Hua sa sagot ni Fang Ning ngunit wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon. Habang tumatagal, naglabas ng soul skill ang mga kaluluwa upang i-trap si Fai Yu. Nang hindi na siya makagalaw, agad nilang inilunsad ng pag-atake laban sa kanya. Nakangiti si Fai Yu at sinabi, "Napakaliit na taktika." Agad niyang ginamit ang kanyang Water Dragon Seal, na ikinagulat ng 3 kaluluwa. Sa lakas ng atake, mabilis niyang natapos ang mga ito. Nakahinga ng maluwag si Liu Hua at sinabi, "Si Fai Yu, kahit may masamang ugali at walang preno ang bibig, may kakayahan talaga." Masayang sumang-ayon si Panya, "Malakas si Fai Yu." Habang umatras ang ibang mga kaluluwa, natatawa namang sinabi ni Fai Yu, "Kaya pala tinawag na Night Parade of 100 Ghosts. Kung hindi lang ako nag-aksaya ng oras sa paghihintay sa inutil na kapitan na yon, matagal na naming natapos ng Flower Squad ang misyon at nakabalik na." Biglang may dumating, kaya naisip ni Fai Yu, may mga kaluluwa pa talagang tanga na susugod sa akin. Napansin niya ang napakaraming Soul Knights, na sakay ng kabayo na paparating at paatake sa kanya. Agad niyang ginamit muli ang Water Dragon Seal, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis itong na-counter ng mga Soul Knights, na labis niyang ikinagulat. Naisip niya, bakit ang daming mga kaluluwang nasa level 4 dito? Parang may halong level 5 pa.
Hindi ko inaasahan ang isang level na misyon. Mukhang may mali sa intel sa kanilang impormasyon. Biglang umatake ang isang Soul Knight gamit ang sibat, at muntik nang tamaan si Faiyu. Sa kritikal na sandali, agad kumilos si Panyan upang tumulong. Makikita na nag-transform si Panyan, mabilis niyang nailigtas si Faiyu, at madali niyang tinapos ang mga kalaban sa paligid nito. Hindi pa natatapos doon, muling kumilos si Panyan upang umatake. Sa isang mabilis na galaw, nahawakan niya ang leeg ng isa sa mga kabayo ng mga kalaban at agad itong pinatumba, na nagdulot ng gulat sa mga nakapaligid na Soul Knights. Kasabay nito, kumilos si Liu Hua upang tumulong. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa mga halaman upang atakihin ang mga kalaban, ngunit madali lamang pinutol ng mga Soul Knights ang mga halaman. Sa gitna ng labanan, nasabi ni Liu Hua, "Kapitan, iligtas mo si Faiyu. Hindi kakayanin ng Flower Squad ang mga Soul Knights na ito mag-isa." Hindi ito isang level mission. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Fang Ning, "Huwag kang mag-alala. Maghintay pa ng kaunti." Napilitang magsalita muli si Liu Hua, "Kapitan Fang, humihingi ako ng paumanhin para sa kawalang galang ni Faiyu sa iyo. Kritikal na ang sitwasyon, pakiusap tulungan mo sila." Ngunit hindi sumang-ayon si Fang Ning at sinabing, "Ayos lang. Hindi naman sila nasa panganib." Habang patuloy ang laban, muling nakaiwas si Faiyu sa isang pag-atake ng Soul Knight, ngunit sa isip niya, hindi na magtatagal ang aking espiritual na lakas. 1 minuto na lang ang kaya kong itagal. Kapag naubos na ito, baka hindi ko na kayanin. Samantala, nagsalita si Tianlan mula sa komunikasyon at tinanong, "Liu Hua, ano ang sitwasyon? Kakayanin niyo bang tapusin ang misyon?" Sumagot si Liu Hua, "Hindi maganda ang sitwasyon. Naging sobrang kampante si Faiyu at sumugod sa parada ng mga kaluluwa. Ngayon, hinahabol siya ng higit sa 100 mga Soul Knights na mataas ang antas." Nagulat si Tianlan at nagtanong, "Paano naman ang kapitan ninyo?" Si Fang Ning, "Huwag mong sabihing may mas malakas na kaluluwa na humahadlang sa kanya." Sumagot si Liu Hua, "Si Kapitan Fang, nanunood lang siya sa gilid." Simula pa lang, hindi maganda ang pakikitungo ni Faiyu kay Kapitan Fang, kaya kahit anong pilit ko, tumatanggi siyang tumulong. Lalong nagulat si Tianlan sa narinig at sinabi, "Ano ang sinabi mo? Basta na lang hahayaan ni Kapitan Fang Ning na mamatay ang kanyang kasama dahil lang sa kawalang galang? I-transfer mo ang tawag kay Fang Ning ngayon din." Samantala, si Ye Qiwen ay tahimik na nagmamasid sa mga nangyayari. Sa kanyang isipan, naitanong niya, ano ang ginagawa ni Fang Ning? Posible kayang nagkamali kami ni Chuyun sa paghusga sa kanya? Sa kabilang banda, abala si Chuyun sa pagkain, na tila hindi alintana ang tensyon sa paligid. Nagpatuloy si Ye Qiwen sa pag-iisip, talaga bang hahayaan niyang mamatay ang kasama niya dahil lang sa maliit na alitan? Kung ganito ang tunay niyang ugali, kahit gaano pa kagusto ni Chuyun sa kanya, hindi ko siya hahayaang sumali sa Soul Hunters. Pagkatapos nito, inabot niya ang telescope, agad na napansin ito ni Chuyun at nagtanong, "May problema ba?" Sumagot si Ye Qiwen, "Oo, tingnan mo sila." Sa eksena naman ng ating bida, si Fang Ning, kalmadong sinabi niya, "Walang kinalaman ito sa nakaraang alitan namin. Hinusgahan ko lamang na hindi naman talaga nasa panganib si Faiyu kaya hindi ako nakialam." Nagulat si Tianlan at sumagot, "Kapitan Fang Ning, kailangan kong marinig ang paliwanag mo tungkol dito pagkatapos ng assessment. Ngayon, inuutos ko na tulungan mo si Faiyu at ang iba pa na makatakas. Hintayin ninyo ang rescue team." Ngunit nanatiling kalmado si Fang Ning at sinabing, "Naiintindihan ko. Pero sinabi ko na, walang panganib." Naiinis na sinabi ni Tianlan, "Kapitan Fang, hindi ka ba talaga tutulong?" Samantala, makikita si Faiyu na hirap sa pagharang sa mga atake ng Soul Knight. Naisip niya, uubos na ang espiritual kong lakas, hindi na ako magtatagal. Sa puntong ito, narinig ni Fang Ning ang sinabi ni Faiyu. Sinabi niya, "Faiyu, hindi ba't sinabi mo na hindi kami dapat makialam? Ano, hindi mo na kaya?" Sa desperasyon, agad na sumagot si Faiyu, "Patawarin mo ako, Kapitan Fang. Mali ako, pakiusap tulungan mo ako." Kaya sinabi ni Fang Ning, "Sige, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad." Ngunit sa isipan ni Fang Ning, nakakatawa siya, nakikita ko na nagmamakaawa. Nasaan na ang lahat ng yabang niya kanina? Pagkatapos ay galit na sumigaw si Liu Hua, "Fang Ning!
Bilasan mo at tulungan si Faiyu. Humingi na siya ng tawad at sinabi mong ililigtas mo siya. Ano pa ang hinihintay mo? Subalit, nanatiling kalmado si Fang Ning at sumagot, ano ba ang ikinagugulat mo? Relax lang, hindi sila mamamatay. Kasabay nito, bumaba na si Fang Ning mula sa kanyang pwesto at sinabi, hindi ba't ang yabang mo kanina? Faiyu, sumuko ka na ba agad? Habang nangyayari ito, makikita si Faiyu na nawalan na ng espiritual na lakas. Kasabay nito, sabay-sabay na umatake ang mga Soul Knight sa kanya. Tinamaan si Faiyu ng mga atake na ikinagulat ni Panya at Liu Hua. Pati si Tianlan ay nagulat sa nasaksihan at galit na sinabi, pero anak yon ng Chief Justice. Fang Ning, maghintay ka lang, ang Soul Court ang hahatol sa'yo. Nang makababa na si Fang Ning sa lugar ng labanan, agad niyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, tingnan ninyong mabuti. Hindi ba't buhay pa siya? Agad na nagtanong si Tianlan, Liu Hua, Panya, kumusta kayo? Buhay pa ba siya? Nagulat si Liu Hua, ayos naman, tila okay lang siya. Makikita si Faiyu na nagtataka, sapagkat wala siyang natamong anumang pinsala. Sa isip niya, ano ang nangyayari? Hindi ba't nasaksak ako? Bakit parang wala akong sugat? Habang papalapit muli ang mga Soul Knights para sumugod kay Faiyu, wala na siyang magawa kundi harapin ang paparating na atake. Ngunit laking gulat ng lahat nang biglang tumagos lamang ang mga atake sa kanya. Sa puntong ito, sinabi ni Fang Ning, 100 Ghosts Night Walk. Hindi pa ba ninyo natutuklasan ang tunay nitong kalikasan? Nagtaka si Liu Hua sa sinasabi ni Fang Ning patungkol sa tunay na kalikasan. Kaya ipinaliwanag ni Fang Ning, sinabi ko na mula sa simula, ang mga espiritong ito ay hindi banta sa atin. Hindi natin kailangan ng kahit anong backup. Di ba? Napaisip si Tianlan at sumagot, mukhang tama ka. Oo nga, sinabi mo yun. Habang may isang kaluluwa na papalapit sa pag-atake kay Fang Ning, kalmado niyang sinabi, akala niyo mamamatay si Faiyu kaya inutusan niyo akong tumulong, pero sinabi ko rin na hindi siya mapapahamak, tama ba? Sumagot si Faiyu, oo, sinabi mo ngayon. Habang tumagos lamang ang kaluluwa sa katawan ni Fang Ning, muling nagsalita ito, ngayon, tingnan niyo. Mali ba ang paghusga ko, naiintindihan ko na pinagdududahan niyo ang kakayahan ko. Pero sa pagsusuring ito, nasa parehong panig tayo. Bilang mga kasama, dapat naman siguro na pinagkakatiwalaan niyo ang karakter ko, hindi ba hahayaan ko ba talagang mamatay ang isang kasamahan dahil lamang sa maliit na alitan? Dahil dito, napahiya si Liu Hua at sinabing, pasensya na. Nang makita naman na muling susugod ang mga Soul Knights, sinabi ni Faiyu, pero ang pakiramdam ko kanina, ang feedback na natanggap ko habang tinatamaan ako ay isang ilusyon lamang ba talaga? Biglang dumating ang isang karwahe sa kanilang harapan na ikinagulat ng lahat. Kasabay nito, sinabi ni Fang Ning, tama ka, totoo sila sa ating persepsyon. Iyan ang nagpapahusay sa ilusyon na ito. Kapag naniwala kang totoo ito, maglalabas ito ng kaukulang reaksyon sa iyong isipan batay sa iyong nakaraang karanasan. Mabilis na kumilos si Fang Ning patungo sa pintuan ng karwahe, na nagdulot ng gulat sa mga kaluluwa. Tinawag niya ang isang kaluluwa na tinawag niyang Old Tricks, at sinabi, tama ba ko? Nagbigay galang ang kaluluwang tinawag, at sinabi ni Fang Ning, itigil mo na ang mga nakakabagot na ilusyon na ito. Sumagot ang Soul Spirit, hindi inaasahan, nalaman mo ang aking Soul Technique. Dahil dito, nagulat ang tatlo sa kanilang narinig. Unti-unti nang naglaho ang mga kaluluwa sa paligid. Agad na bumaba si Liu Hua at nagtanong, ayos lang ba kayo? Sumagot si Faiyu, ayos naman, pero ubos na ang espiritual na lakas ko. Medyo nanghihina ako. Panyan, kumusta ka naman? Sumagot si Panyan, may kaunting espiritual na lakas pa ako. Biglang naglabas ng napakalakas na aura ang Soul Spirit sa sandaling yun. Kasunod nito, naganap ang isang malakas na pagsabog. Dahil dito, halos matalsik si Liu Hua dahil sa lakas ng impact. Sa kabutihang palad, agad na nahawakan ni Panyan ang kamay ni Liu Hua, na nagresulta sa proteksyon ng lahat mula sa matinding pinsala. Agad na gumamit si Liu Hua ng Soul Skill upang hadlangan ang napakalakas na aura na bumabalot sa paligid nila. Nagulat si Faiyu sa kanyang natuklasan. Halos umabot na sa level 6 ang kalaban nila. Sumabit si Liu Hua at sinabi, level 7 Soul Spirit Ghost General. Captain, bumalik ka agad. Unang misyon ko pa lang ito, bakit ako ganito kamalas?
Sumagot si Panyan, I report sa contact officer. Pakiusap, humingi ng tulong. Samantala, sinabi ng prinsesa gamit ang telepathy, malakas ang presensya ng matandang ito. Nagpatuloy si Tianlan, isa palang Ghost General level Soul Spirit. Fang Ning, mali ang intel. Tumakas na kayo at pumunta kay Captain Chuyon. Habang nakikita sa telescope ang nangyayari, sinabi ni Chuyon, ano? Level 7 Soul Spirit? Agad na nagsalita si Ye Qiwen, pupunta kami ni Chuyon ngayon. Fang Ning, maghintay ka lang. Subalit kalmado lang na sinabi ni Fang Ning, sinabi ko na sa inyo, nakalimutan niyo na ba? Wala tayong panganib, bakit kayo nagsasayang ng oras? Sumagot si Tianlan, anong klase ng palaisipan na naman yan? Sabihin mo ng direkta, kasabay nito, nagsalita ang Soul Spirit, interesting, bata. Bakit hindi ka lumuhad at magmakaawa sa harap ng dakilang nilalang na katulad ko? Inaasar lang ni Fang Ning ang Soul Spirit, ako luluhod at magmakaawa. Ikaw na matanda ka para kang gago, hindi ka maganda tignan, pero magaling ka mag-isip. Kaya dito, agad na umatake ang Soul Spirit ng napakalaking kamay upang umatake kay Fang Ning. Nag-alala si Liu Hua para sa kanilang captain, ngunit madali lamang naiwasan ni Fang Ning ito at agad na nakalapit sa harapan ng Soul Spirit. Na ikinagulat ng kalaban. Pagkatapos, sinampal ni Fang Ning ng malakas ang Soul Spirit at tila inaasar pa ito, level 7 ka ba talaga? Habang iniinda ng Soul Spirit ang sampal, sinabi niya, ako ay isang marangal na nilalang. Ngunit agad na muling sinampal ni Fang Ning ang Soul Spirit at sinabi, Soul General ka ba talaga? Dahil dito, sumagot ang Soul Spirit, anong klaseng lakas ng loob na meron ka? Muling sinampal ni Fang Ning ang Soul Spirit at habang ginagawa ito, sinabi niya, sinusubukan mo pa talagang takutin ako. Gulat na gulat ang mga kasamahan ni Fang Ning sa kanilang nasaksihan. Iniisip ni Liu Hua, ito ay isang level 7 Soul Spirit, grabe, ang tapang ni Captain. Habang si Fai Yu ay nababahala, iniisip niya, hindi ko inasahan na ganito kalakas ang taong ito, hindi ko dapat siya ininsulto. Sana hindi pa huli ang lahat, baka may pag-asa pa akong makumbinse siya. Dahil dito, sinabi ng Soul Spirit, bakit hindi ka natatakot sa akin? Nakita mo na ba ang mga kakayahan ko? Imposible, wala kang makikitang kapintasan sa aking soul technique. Kahit na laban sa level 7 ability users, kaya kong magtago ng ilang sandali. Sumagot si Fang Ning, ang higit mong kinatatakutan ang sarili mo, ang mental image mo ay nagiging mas malakas, kaya mas kontrolado ka ng takot mo. Nasuri ko na ito mula sa laban ni Fai Yu at ng mga kasamahan niya. Biglang naalala ni Fang Ning ang binulong ng prinsesa kanina at nasabi, ang mga soul spirit na ito ay mga ilusyon lamang, ito ay isang created soul techniques. Tanging ang matandang ito siya lamang ang totoo. Siguro siya ay isang level 5 soul spirit. Kaya naisip ni Fang Ning, buti na lang at nalamang ni Jiang Li ang tunay na kalikasan ng kalaban, kung hindi, baka hindi naging maayos ang misyon na ito. Tumingin si Fang Ning sa prinsesa at sinabi, kahit na ang matandang ito ay pangit, tiyak ay matamis siya. Pwede mo na lang siyang pagsawaan. Nang marinig ito ng soul spirit, nagulat ito sa sinabi ni Fang Ning. Agad naman nagpasalamat ang prinsesa sa kanyang asawa. Dagdag pa ng prinsesa, kung ganoon, magsisimula na ako. Kaya dito ang soul spirit, at lumuhad sa harap ng ating mga bida habang nagsasabing, ako po ay isang matandang alagad, si Wei Kai. Pakiusap, ipagkaloob niyo sa akin ang buhay, dakilang bayani. Hindi ko po gagawin ito kung hindi dahil sa nais ko lang na magbalik sa pag-aalaga ng mga ari-arian ni Prinsesa Jiang. Pagkarinig nito, agad na pinatigil ni Fang Ning ang prinsesa, na nagtataka sa ginawa niyang hakbang. Pagkatapos, sinabi ni Fang Ning kay Wei Kai, sinabi mo ang mga ari-arian ni Prinsesa Jiang. Kilala mo si Jiang Li? Ano ba itong mga ari-arian na sinasabi mo? Sumagot si Wei Kai, yun po ay 1,000 taon na ang nakalilipas, inatasan ako ng Her Highness, ang prinsesa. Subalit nagulat si Wei Kai nang makita niya si Jiang Li at sinabi, kayo po ba ang Her Highness? Tinanong ng prinsesa, nakikilala mo ako? Habang sa malayo, isang liwanag ang papalapit, kaya napagtanto ni Liu Hua, si Big Sister Chuyon. Kaya sinabi ni Fang Ning, gamit ang telepathy, magkunwari tayo at itago siya sa isang lugar. Kaya agad na sumunod ang prinsesa sa sinabi ni Fang Ning.
Agad na inilabas ng prinsesa ang kanyang hairpin at kasabay nito, hinigop ni Prinsesa Jiang si Wei Kai. Dito, naluluha si Wei Kai at nagsabi, Her Highness, ako po si Wei Zi. Huwag po, pakiusap. Pagkatapos ay biglang pumasok si Wei Kai sa hairpin ng prinsesa.